Bayan kasama sa mga napinsala ng Super Typhoon Nando ang pamosong strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Hinahanap na ngayon ng mga otoridad sa Mountain Province ang isang magsasaka matapos hindi makabalik mula sa kanilang pastulan. Ayon sa kanyang anak, huling nakita ang kanyang ama kahapon ng umaga. Nagsasagawa na ang mga otoridad ng search and rescue operation sa Bauco, Sabangan at Bontoc. Sa Sagada Mountain Province naman, ilang mga bahay at sasakyan ang apektado dahil sa mudslide. Isang bahay ang totally damaged dahil sa insidente. Duwa nga lugan nga nakaparada ijay nga to nga kalsada kat isutin arba, isutin ang tinag, isutin ang dugsol ijay balay. Solicit amin dagiti bumarangay na kanan nagiti tao at the same time anyaman nit dagiti mabalin nga itulong da iti pamilya to be followed ma'am dagiti magapumat iti LGU nga cash or in kind. Sa Luna, Apayao, sinagip ng mga otoridad ang isang residente sa San Francisco matapos itong ma-stranded. Nasira naman ang mga pananim ng mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet matapos bahain ang strawberry farm. Isa sa mga apektado ang magsasakang si River. Awan ito lumidita na ibat-bat ya barbarang no ang subli jay bayad lang ti puison. Mulidad do mga expenses bayamon. Naranasan rin ang pagbaha sa ilang barangay sa La Trinidad gaya ng Silan, Camp Dangwa, Lower Bayabas, Pico at Buyagan Junction. Tumaas naman ang presyo ng mga gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post dahil sa bagyo. Ayon sa Farmers Organization, hindi nakapagbiyahe ng gulay ang mga magsasaka dahil sa pagguho ng lupa sa gilid ng kalsada. Ang nga normal nga aldaw ta ano ti slide. Awan ti umay nga natin pa lang. Kaya ada karuti ada balita nga upat nga slide yara jay mountain trail. Samantala, sa tala naman ng Department of Public Works and Highways Cordillera, aabot sa 72 na road section ang apektado dahil sa bagyo. Sarado rin ang 27 na road section dahil sa mga naitalang pagguho ng lupa kabilang ang Cannon Road. Panawagan nila na dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta, gaya ng Marcos Highway at Asin Nangalisan San Pascual Boundary Road. Busy po yung mga district engineering offices natin na naglilinis sa kalsada. Maraming road closure, yun po ang uunahin nila para at least makadaan po yung mga sasakyan natin. Ayon sa Office of Civil Defense Cordillera, pangunahing insidente sa rehiyon ay ang pagguho ng lupa. Kaya muling nagpaalala ang ahensya ng ibayong pag-iingat at pagsasagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Na wag munang mag-travel kung hindi naman importante, mag-stay at home na lang kasi hindi natin alam kung anong status ng ating mga kabundukan. Alam naman natin na tuloy-tuloy yung ulan dito at saturated yung mga soil. No? So chances are talagang force majeure nangyayari itong mga to. But then again, kung tayo ay handa at we continue doing advisories and yung ating mga barangay ay nagko-conduct ng risk assessment, talaga pong yun yung ating magagawa para malesen yung casualties. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.